Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po, mga kababayan, mga minamahal. Ngayon po ay July 16, Hulyo 16, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:38 ng umaga. 6:38 na po ng umaga. Tuesday at medyo maliwanag. May araw. Wala mo ng ulan o yung cloudy. Nais ko lang po mag-vlog katulad ng sinabi ko kahapon, ay gusto kong talakayin itong hatol kay Franz Castro at Sator Ocampo. Mali ang judge. Yan po ang ipapaliwanag ko. Gagamitin ko po ang Biblia. Hatol kay Franz Castro at Sator Ocampo, mali ang judge. Opo. 4.5 years ata ang bilanggo hanggang 6 years. Yun po, hindi ko naman masyadong sinusubaybayan itong kaso na ito eh. Kaya ang alam ko dyan ay kuwan lang yan eh. Propaganda lang po yan eh. Ay bakit itong judge ay parang sineryoso o parang nabayaran o tinakot siguro o walang alam siguro, kaya ganyan. Ngayon ay ito namang propaganda movement ni Duterte ay hanggang ngayon gumagana pa eh. Ayan, isa na yan si Jason sa si Harry Roque. Aywan ko lang kung nagtatanga-tangahan sila ha. Kidnapping daw eh. Pero binireply ko hindi pala kidnapping. Yung child abuse pala. Ay sige, padaanin na natin kidnapping. At yan ang tatalakayin ko kasi yan na po ang na-research ko eh. Opo. Kasi nga, pilit nilang sinasabi kidnapping daw. Nagtatanga-tangahan o gusto nilang iligaw ang mga tao. O gusto nilang lukuhin ang mga tao. Ayan po ang trabaho ng mga Duterte supporters. Na yan din naman ang ginagawa ni Duterte. Kaya nga wala sa hulog talaga eh. Wala talaga. Puro kasinungalingan, puro propaganda, puro aywan ko ba kung ano pa ang itatawag natin dyan sa ganyan. Basta ang papatunayan ko ngayon ay mali yung judge dyan. Bakit niya pinatulan yan? Napakalaking mali. Pero bago ako magtuloy-tuloy ay nais ko munang pasalamatan itong batch number 2. Ito po sila, si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si A.B. Compio, si Joey Valenzuela, Third Pangatlo, Yoser NB, Parot, Babs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Travier, Andre Sinarnio, Jonah Canao, Rosana Kawili. Salamat po sa inyong lahat. Bir Orozco, Ernie Calyago, Christine Juranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo,
Joseph Angelo, Myra Medina, Rafael Aquilato, salamat po sa inyo. At sana ay tama yung pronunciation ko ng mga pangalan nyo. Halos kabisado ko na po eh. Si Mayit Hensyo, Dio Yanong, Bilya Lagenyo, Mysteriang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nilson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Orlabier Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Marias Rivera, Marudaan Manuel Diwa. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po na ating suportahan at panoorin. Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bonyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie. Actually, ito si Engineer Tuto Kausing, napakinggan ko na na itong topic niya ay talagang mali din. Mali yung mga, yung desisyon po ng judge, sabi niya, at kakasuhan niya yung judge. Opo. Pero ako, Biblia po ang gagamitin ko. Para tulong ko na ito sa kanya o para may makuha po kayo na ibang idea. Susunod ay si Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Artat Ago, Dame Diyos Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro at saka yun si Waldi Carbonel. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at nakikita ko po na totoo ang sinasabi nila at marami po tayong matututunan at para po sa bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating topic. Hatol kay Franz Castro at Sator Ocampo, mali ang judge. Opo. Deuteronomy 24 verse 7, ito po ang ating mababasa. Patungkol po ito sa kidnapping o sa ibang version o sa mga matandang version, ang tawag nila dyan ay man stealing. Opo, ninanakaw yung tao. Opo. If a man is found kidnapping o yung stealing any of his brothers, ang ibig sabihin ay kapwa mo tao, of the children of Israel, and mistreats him or sell him, then that kidnapper shall die, and you shall put away the evil from among you. Yan po ang nakasulat sa Deuteronomy. Ngayon ay ito po mababasa po natin dito na ano po ang ginawa ng kidnapper? Minaltrato, mistreat, at saka ipinagbili. Ayan po. Maliwanag po, hindi ba? Ipinagbili niya o minaltrato niya. Okay. Para po maunawaan natin yan, kinuha ko yung nangyari sa buhay ni Joseph
Joseph the Dreamer. Opo, para maintindihan natin yan. At ito ay, naunang pa ito kay Moses Opo, mga 300 to 400 years ito. Nauna pa kay Moses. Ito si Joseph the Dreamer. Ito po ang nangyari sa kanya sa Genesis 37 verse 28 na kung saan ay siya po ay ipinagbili ng kanyang mga kapatid doon sa mga merchandise na dumadaan papuntang Ehipto. Ayan po ang ginawa para maintindihan po natin kung ano yang kidnapping na yan o man stealing, pagnanakaw ng tao. Genesis 37 verse 28. So, when the Midianites merchants came by, his brothers pulled Joseph up out of the cistern and sold him for 20 shekels of silvers to the Ishmaelites who took him to Egypt. Ayan po nangyari. Hindi ba? Kasi nga ay ito si Joseph, pinagsilusan ito ng kanyang mga kapatid. 12 ata sila ito Yung tribe, 12 sila. Ngayon ay napagkasunduan nila na papatayin. Kasi nga nagsisilos sila dahil malapit ang kalooban ng kanilang ama dito kay Joseph ay papatayin nila. Pero hindi sila mag-agree. Mayroong kumontra. Sabi nila ay bakit natin papatayin yan? Wala tayong pakinabang dyan. Ang gawin natin, ipagbili na lang natin sa mga merchandise na dumadaan. Ayun nga, inihulog nila sa balon yan. Cistern ay tangki ng tubig yan o kaya balon o pinagkukuhanan ng tubig. Siguro ay malalim yan o parang kuweba yan na pinagkukuhanan nila ng tubig. Doon muna nila inilagay. Ngayon, nung dumaan na yung mga merchandise na papuntang Ehipto, inoffer na nila. Kasi nga noon po ay yang mga tao pinagbibili po yan para maintindihan po natin kung ano yung kidnapping na yan. Ipinagbibili po. At naandyan ang presyo, hindi ba? 20 shekels, pieces siguro yan, o silver. Pinagbili nila si Jacob, si Joseph. Anak po ito ni Jacob ng kanyang mga kapatid. Para maintindihan natin. Iyan po talaga ang pangunahing trade noon, yang tao. At para po maintindihan po natin yan, itong Amerika po, dito sa Amerika, ang kauna-unahang tao dito ay mga slaves na hinuhuli nila sa Afrika na mayayaman na bansa sa Europa. Hinuhuli nila yan at pinagbibili nila dito sa Amerika at ginagawa nilang plantation workers. Galing po ng Afrika. Ayan po pero okay yun kasi nga ay hinuhuli lang ang tao noon Hinuhuli para itatali yan o pupusasan yan o lalagyan lang ng mabigat na bagay sa kanilang paa, ibibinta na yan. Hindi makatakbo yan At magiging alipin na yan. Opo. Ay kailan lang nawala yang yang bintahan ng tao Kailan lang yan. Hindi ba? Kaya nga yang kidnapping, usong-uso yan. Ay hamak mo isang barko. Galing ng Afrika yan. Humuhuli lang sila ng tao dun. At malamang ganyan din ang nangyayari sa Pilipinas doon noong mga sinaunang panahon.
pinagbibili ang mga tao. Ayan po ha. O kaya minamaltrato, ginagawang alipin. Ganyan kay Kibuloy. Binibrainwash, nire-recruit, hindi na makaalis. Gusto nang umuwi sa kanilang tahanan, ayaw nang payagan. Kasi pagtitindahin na ng utap, hindi ba? O kaya mamamalimos na. Ganun po yan. Iyan po dapat ang kasuhan. Yan si Kibuloy. Kung kidnapping o pang-aabuso sa mga tao o sa mga bata ang nilalakad ninyo. Opo, yan ang dapat kasuhan kasi kitang-kita po sa kwento natin ano ba ang kasaysayan ng mundo. Hindi ba? O, basahin ko ulit ano. So, when the Midianite merchants came by, his brothers pulled Joseph up out of the cistern. O, inangat siya ulit doon sa balon. And sold him, ayan po ano, ang linaw po niyan ano, nasa Biblia po ano, and sold him for 20 shekels of silver to the Ishmaelites who took him to Egypt. Dinala naman siya sa Ehipto. O, amak mo yan, hindi ba? Kapatid nila po yan, ipinagbili nila. O, doon sa merchandise. Yun namang merchandise, pinagbili naman doon sa kwan. Doon sa General of the Prison Guard ata, kay Putipar. Hindi ba? O, grabe po ang kwan dyan O, ay, legal yun dati Legal po yan yung ipagbili ang tao Kaya nga ito, ang dati kasi ay man stealing. Ngayon ay medyo naiiba po ang salita kidnapping na. Pero actually, dapat yan man stealing. Kasi nga ay hindi naman lahat ay ang mga tao po na mga walang laban ang hinuhuli o pinagbibili. Opo. Ngayon ay kinuwento ko lang po para maintindihan natin ano ba talaga yung kaso na yan. O, ano ba yung kaso na yan? Ako nga hindi ko na iniintindihan kasi mga estudyante po ito At kinasuhan nila yung mga guro na inabuso daw yung mga tao o yung mga estudyante. Ang tanong ko po, ano po ang ginawa sa kanila? O, pag inabuso po, pinatrabaho yan, pinagtinda ng utap. Hindi ba? O kaya namalimos sa kalsada para makuha nila yung pera. Kailangan kasi nakita na yumaman sila Franz Castro dahil dyan sa mga bata na yan. Pinalimos nila ng 1 taon. Iyan po ang pang-aabuso. Ay ilang araw ba nila? Wala talaga itong judge na ito. Wala. Ilang araw ba nila na ikinulong? O ilang taon ba nila ikinulong? Dapat naandun yung time. Hindi ba? At ano po ang pinagawa sa kanila para sabihin natin na inabuso? Ikikwento ko lang po yung mga anak ko, 3 po yan. Bata pa, trinitrain ko na yan na magtrabaho. Opo. At mayroon kaming grocery noon na pag kumakain ako, sila ang pinapaupo ko doon sa kaha. Sila ang nagkakaha, sila ang nagsusukli. Batang-bata pa yan. Ngayon, pinapagalitan ako ng asawa ko. Bakit daw minamaltrato ko yung bata? Yun pati yung mga tindira. Sinasabihan ako, bakit daw yung bata ay minamaltrato ko? Ay sinagot ko sa bakit kako? Ilang oras mo sila nakaupo dyan sa kaha? Matagal na ang 15 minutes. Hindi po maltrato yan. Tinuturuan ko lang paano mag-compute o paano maging masikap o paanong malaman niya ang hirap ng buhay. Anak kako, magbantay ka dyan o magsukli ka dyan. Hindi maltrato yun. Kasi nga kako, hindi naman sila pinatrabaho ng 8 oras
Sabi ko, natauhan sila Huwag nyo ka kung sasabihin na maltrato na ganyan. Sabi ko, pati asawa ko, pinagalitan ko. Tinuturuan ko ako yung mga bata na maging masikap. At ngayon, lumaki nga sila ng masikap. Ayan po. Ay, ibalik natin, ano ba ang pinagawa doon sa mga bata? Pinatrabaho ba sila sa bukid? Para sabihin natin na minaltrato o ibininta ba sila? Ayan, in-example ko na, hindi ba? Ang sabi po ng Biblia, kung ibininta o kaya minaltrato. Hindi ba? At bakit naman ang isang tao ay huhuli ng isang tao para pakainin lang niya? Hindi ba? Useless Bakit naman maggagastos ang isang tao na hulihin ang isang tao para wala lang, hindi ba? Kailangan patrabahuhin niya. Yun nga, yung imaltrato niya. O kaya ipagbili niya. Hindi ba? I-exploit niya. Gamitin niya. Ganyan sa ginagawa po ni Kibuloy. Ayan po talaga ang concrete example diyan. Nagpapayaman na si Kibuloy dahil nga sa mga bata na nire-recruit. Ako sumasakit po ang aking damdamin dyan. Bakit? Ginagamit po ang relihiyon. Binibrainwash yung mga bata na kayo ay naglilingkod sa Diyos. Sige, magbinta kayo ng utap. Ayan po ang exploitation. Para maintindihan itong judge na ito. Ano ba ang ginawa dun sa mga bata? Ang tanong ko. At ilang araw nilang ikinulong o kaya sinamahan. Remember, teacher po ito mga teacher kakilala nila. May affection sila. Ipagpalagay na inaaralan sila ng doktrina. Ipagpalagay na wala pong problema dyan. Kasi nga, ay doktrina yan Legal na po ang komunista. Doktrina yan. Basta hindi sila pinipirsa o hindi sila nagdadala ng armas. Okay po yan. Doktrina yan Adi, magdoktrina naman kayo. Itong ILCAC, magdoktrina naman sila. Pumasok sila sa mga kanayunan. Doon sila matulog at sa mga kabundukan, hindi ba? Magdoktrina sila. Ganun po yan. Pero yung sasabihin na minamaltrato yung mga bata, malabo po yan. Ang unang dyan yung sinasabi ko na yung time na ginawa nila yan Hindi ko nasasabihin ang mga circumstances, hindi na yung time. Ilang taon ba nilang minaltrato yan? At ano ang nakuha ni Franz Castro? Yumaman ba siya? Ano ang nakuha niyang pabor? Hindi ba? O pinagbili niya ba yung mga bata? Ang linaw po nasa Biblia. Babasahin ko lang po If a man is found kidnapping or stealing any of his brothers of the children of Israel and mistreats, di ba? Minaltrato him and sell him. Ayan po ang requirement. Di ba? Para kikidnapin yung isang tao. Kung wala yan, bogus yan. Propaganda lang yan. Ako nga, hindi ko na iniintindihan. Alam ko, propaganda lang yan. Mahirap patunayan ng ILCAC na minaltrato yung mga bata. Mahirap. O nakinabang sila sa Tur Ocampo o kaya si Franz Castro. Paano nila na patunayan niya na naging milyonaryo? Ganun po kay Kibuloy. Ayan po talaga ang concrete example. Dapat yun ang habulin nyo. Si Kibuloy, nagpayaman.
At ginagahasa pa pala yung mga magaganda na mga minor de edad. Ayan po dapat ang habulin nyo. Ako, ayaw kong magmura dito, pero kung tama ang word, pwede. Mga wala kayong alam sa batas. Pag-aralan nyo po ang Biblia. 1 Timothy chapter 1 verse 9. Pag-aralan nyo po ang Biblia, mga abogado kayo, mga nag-aral kayo ng abogasya. Ito po ang nakasulat sa Biblia. 1 Timothy chapter 1 verse 9. For we know that the law is made not for the righteous. Tandaan nyo yan, ha? The law was made not for the righteous, but for the lawbreakers. Tandaan nyo po yan, ha? The law was intended for the unrighteous. Ayan po. Bakit po ginawa ang batas? Kasi ang daming lumalabag. Ganyan kay Kibuloy. Ganyan kay Duterte. Nilalabag nila ang batas. Sa katotohanan po, si Duterte, walang batas-batas sa kanya. Wala po. Siya ang batas eh. Ang gusto niya, siya ang batas. At walang tao na pwede sa kanya. Yan po ang diktador. Ha? Para maintindihan nyo, mga judges kayo. For we know that the law was not made for the righteous. Ano po ang nakasulat sa Biblia? The law has no effect to a righteous man. Yan po ang nakasulat. Pero ang tinutukoy dito ay si Jesus Christ. Opo. The law has no effect to a righteous man. Sige nga, idemanda mo si Jesus Christ. Hindi siya nanggahasa. Hindi siya pumatay ng tao. Paano iipekto yan sa kanya? Hindi ba? Hindi siya nagnakaw. Hindi ba? Hindi epektibo ang batas sa isang righteous man. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Hindi ba? Labanan nyo po yan, The law has no effect to a righteous man. Mas mataas po ang righteousness kisa yung batas na yan. Tandaan nyo yan, mga judges kayo. Mas mataas po ang righteous o ang righteousness. The law was made to obtain righteousness. Or the law is just our guide to obtain righteousness. Yan po ang sinasabi ko po, nanggagaling po yan sa Biblia. Kaya nga, mas mataas po yung righteous man kisa sa batas. Mas mataas po yan. The intent of the law is to obtain righteousness. Adi, mas mataas ang righteousness. Bakit? Ay yun ang kailangan ng Diyos para masave ka. Opo. Yun po ang kailangan. Hindi yung sige nga, ano bang sabi ni Jesus Christ? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Hindi ba? Yun ang sinabi ni Jesus Christ Hindi niya sinabi na yung batas ay, hindi ba? Hindi niya sinabi na ang batas ay pinakamataas. Hindi niya sinabi. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat yan, yung mga kayamanan yan, shall be added unto you. Dagdag lang, added. Saan? Doon sa natamo mo na righteousness, o kaya yung save. You are saved, and then these things will be added unto you. Ayan po. Ngayon, ituloy ko lang po but for lawbreakers. Ayan po, ang batas po ay nakalaan lang yan doon sa mga lawbreakers. Tandaan nyo po yan. And rebels. Ano ba yung rebels? Ayaw nga sumunod sa batas Ayaw sumunod sa palatuntunan ng Diyos. Ayaw talaga. Namana po natin yan kay Satanas.
Opo, ayaw nang sumunod sa palatuntunan ng Diyos, kaya siya ay pinalayas doon sa kalangitan. Opo, 1/3 of the angels, or tinatawag nilang fallen angels po yan. At yan po ang pumunta dito sa mundo. Aywan ko kung kailan yan o hindi malinaw yan. Pero gusto nilang kontrolin ang mga tao. Kaya yan po ang inilalagay nila sa kaisipan ng mga tao. Rebelde. Ayan po. Kaya nga ito si Duterte, ayaw nga sumunod eh. Pati nga si Kibuloy eh. Oh, haharap ako, sabi ni Kibuloy. Haharap ako sa anumang korte, sabi niya. O, wag lang doon sa Senado. O, korte, dalhin nyo sa korte. O, ngayon, nasa korte na humaharap ba siya? Hindi. Kasi nga, rebelde ang ganyan eh. Ang gusto niya siya ang Diyos. Ang gusto niya siya ang pinakamataas. Ha? Walang pupwede sa akin. Ganun ang ginawa nila kay Kwan eh. Kay Dilima eh. Kung kukontrahin mo si Duterte, ibibilanggo ka niya. Ayan po, para maintindihan nyo. Si Trillanes din, kamuntik din eh. O, senador, huhulihin ni Kwan eh. Huhulihin ni Robin Hood Padilla eh. O, siya ang huhuli eh. O, hindi ba? Ay utos yan ni Duterte. Ay kako, ay pag hinuli yan, ay lahat na ng senador yan, pupunta na sa mga bahay yan. Iisa-isahin na yan. Mabuti, hindi nagtagumpay. Oh. Hindi ba? Ganon po ang mga diktador, ganon po ang mga rebelde. Walang batas-batas sa kanila. Walang batas-batas. Bakit ko alam yan? May nakausap akong tao eh. Ha? Yung anak niya, binugbog yung Philippine Constabulary. Binugbog nila. Pero nanalo sila sa kaso. Binayaran nila yung Philippine Constabulary. O, kinausap ko yung tatay, baryo captain kasi eh. O, nakakuha pala kako na nanalo sa kaso. Kayo, kako, o yung mga anak nyo. Ay sabi niya, hindi mo ba kanya alam na kami ang maliit na Diyos dito? Sabi niya, sila daw ang maliit na Diyos. O, tignan mo yun, hindi ba? O, ganun po yung mga tao eh. Akala ko ay, ang sinasabi niya ay kasi yung nanay niya, yung nanay niya, mayroong santo. May santo. Yung bangkay ni Jesus Christ. Oo. Doon kami kumakain pag nung bata kami, naghahanda sila eh. Akala ko yun ang sinasabi niya. Yung pala ay ang ibig niya sabihin, siya ang Diyos doon sa lugar na yan. Malayong lugar po yun. Malayong lugar sa kabundukan po yun. Ayan po ang totoong tao. Ganyan po, hindi ba? Oh. For the ungodly, ang batas po ay doon sa mga ungodly, sa mga rebel, sa mga lawbreakers. Ayan po ang ibig sabihin yan. Ngayon ay bakit nyo in-apply ang batas dito kay Franz Castro? Hindi naman napatunayan na ibininta nila yung mga bata. Hindi ba? Sinong pinagbintahan nila? Mahirap mapatunayan na sila ay nakinabang. Yun nga, minaltrato. Pinatrabaho sa bukid o kung ano yan ng mahigit sa 8 oras, isang araw, at saka taon ang bibilangin. Para sabihin na ganyan. Mali ito talagang kwan na ito. Mali itong judge na ito. Ang una pong titignan dyan, yung pakinabang. Ang linaw po, uulitin ko lang dito, mistreats him and sells him. Ibininta yung kinidnap niya. Hindi ba? At saka, minaltrato. Tanungin natin yung judge, minaltrato ba? Mahirap pong patunayan yan. Kasi mga estudyante nila yan eh. Kilala yung mga nanay, kilala nila ang bawat isa. At may responsibility po yan. Yun ang pinaliwanag ni Engineer Tuto Kausing na hindi ko na babanggitin dito kasi mas kabisado niya yan eh.
responsibility ng teacher yung mga estudyante. Oh, tapos naku po. O sige po at hanggang dito na lang po at sana tayo po ay may natutunan at sana tayo ay magkaroon ng wisdom na nanggagaling po sa itaas. At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal. Welcome po kayo dito sa maliit na channel ko. Ay salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po sa inyong lahat.